Ibabalik ko ang inyong palatuntunan para sa ikalawang basyada ng mga balita. Upang magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa mga proyekto ng G.S. Garcia Elementary School para sa taon-panuruan 2021-2022, ibinida ng mga guro ang kanilang mga binuong proyekto na makatutulong sa pag-aaral ng mga bata, lalo na ngayong may pandemya. Ilan sa mga ito ang Project Corp, Trace at Reach na naglalayong kaunlarin ang kakayahan ng mga bata sa pagbabasa bilang pagsuporta ng paaralan sa programa ng Departamento ng TVs o bawat bata bumaba sa program. Sa nasabing mga proyekto, ang mga mag-aaral ay inaasahang mapapataas pa ang antas ng kakayahan sa pagbabasa gamit ang mga bugtong, kwentong bayan, aklat, pabula, at parabola na kalimitang limutan ng mga bata sa panahon ngayon. Sa paraang ito, muling nabubuhay ang pagtangkilik sa mga limot na babasahin habang nililinang ang pagbabasa ng mga mag-aaral. Dagdag pa rito, matututo silang magbasa habang naglalaro sa tulong ng kanilang mga magulang. Kabilang din sa mga programang itinampok ng Project VIPs na naglalayong turuan ng mga mag-aaral na unawain ang mathematical problem sa mas simpleng paraan. Binuo ang mga nasabing programa upang mabawasan ang bilang ng mga non-readers at non-numerates base sa pagtatasang ginawa ng mga guro. Inilunsad ang mga nasabing proyekto nitong nakaraang linggo sa ginanap na virtual GPTA meeting ng paaralan. Binigyang linaw din sa virtual meeting ang kindergarten requirements, learner's account, wash wings, gulayan sa tahanan, brigada eskwela, 4F at AN, at kahandaan ng paaralan sa pagbubukas ng taong panuruan. Itinala ang balitang ito ni Glenn Abigail Garcia, School Paper Advisor ng G.S. Garcia Elementary School. On matters about elections, to reach out all students in each section, classroom advisors of PGCIS Junior High School level used messenger call as tool in electing classroom organization officers and to line up candidates in the Supreme Student Government elections on October 4. Advisors promoted this election scheme throughout the previous week from September 20 to 24 using student social media accounts. It is also an exercise of their rights in choosing and voting for the best candidates to lead their respective sections. SSTG advisor Mark Padilla on Monday said that all students who are willing to participate in the election as candidates are welcome as long as they meet all the requirements. School Principal Dr. Trinidad Beltran recognized the strategy of the junior high school advisors. She said that in this new normal education, students should be heard and acknowledged, and that online platform is a tool to communicate with them. The principal also added that massive campaign for the election scheme must be exhausted to attain optimum participation among students. This report was posted by DepEd Media Bureau member Jean Pauline Leoncio of PG Crisostomo Integrated School. Still on virtual elections, Bitas Elementary School held its GPTA and SGC election via Google Meet on Thursday after a home PTAs were organized earlier. All HRPTA elected officers were invited to attend the General Assembly. Principal 2 Doris Ocampo said that she appreciated the cooperation of parents during the virtual election day and for sparing their valuable time despite this pandemic. She added in her opening remarks that she and her faculty and staff are looking forward to a more fruitful working relationship with all the parents and community stakeholders to surmount all the challenges in this school year. Before the election proper, Master Teacher 2 Lorna Timbulan discussed and presented the roles and responsibilities of GPTA and SGC officers, followed by the discussion of plans and actions of GPTA and SGC officers by Teacher 3 Belly de la Cruz. The faculty officers served as election committee members and facilitated the entire election process. The newly elected GPTA and SGC officers would serve as
DES partners in extending services to learners and by overseeing the day-to-day activities of the association. This report was posted by Donally Bondoc of Pitas Elementary School. Sa usaping virtual pa rin, inilunsad ngayong taong panuruan ng San Jose Elementary School o SGAS sa kauna-unahang pagkakataon ng kanilang synchronous o online class magmula ng ipatigil ng pamahalaan ang face-to-face classes noong 2019. Nakabuo ang SGAS ng tigil isang klase mula kinder hanggang grade 6 ng mga mag-aaral na kasali sa online class at hindi na binibigyan ng hard copy ng self-learning modules o SLMs, pagpus ay digital copy na mula sa mga on-the-go USBs. Ayon kay Punong Guro Mirasol Adriano, nakita niya ang maigting na partisipasyon ng mga guro at mag-aaral upang matuto at kasabikan ng mga guro na maibahagi ang kaalaman na naipagkait noong nakaraang taon dahil sa kawalan ng face-to-face classes. Pinuri din ni Adriano ang pagpapalitan ng kaalaman ng mga mag-aaral dahil sa online class na hindi nagagawa kundi SLMs na lamang ang hawak ng mga ito. Samantala, natanggap na rin ng mga guro ng SJES ang kanilang DepEd SIM cards na naglalaman ng 32GB na internet allocation na kanilang nagagamit sa pagsasagawa ng online classes at pakikipag-usap sa kanilang mga mag-aaral. Binahagi ang ulat nito ni DepEd Media Bureau Member Kimberly Vicente ng San Jose Elementary School. Pahabol kaugnay sa natapos ng school year. Sa pagsasara ng taong panuruan 2020-2021, idinaos ng Cabanatuan East Central ang kauna-unahang virtual recognition program nitong kalagitnaan ng Setyembre sa pamamagitan ng isang video recording na pinalabas sa opisyal na Facebook page ng paaralan. Sa pamamagitan ng virtual recognition na ito, layunin ng CECS na ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa naging pagsisikap at kontribusyon ng mga mag-aaral, guro, mga magulang at iba pang stakeholders sa pagbibigay ng karangalan at suporta sa paaralan. Sa virtual na mensaheng ibinahagi ni Principal Cor Roda Maulagnan, binanggit niyang adhikain ng paaralang sentral na mas marami pang mag-aaral ang sumali sa national at international na mga kompetisyon upang patuloy na maitaguyod ang sulong edukalidad ng programa ng DepEd. Bukod sa virtual na paggawad ng sertipiko ng mga pagkilala at pagpapahalaga, ang mga mag-aaral na nagsipagwagi ay nakatanggap ng medalya mula sa CECS. Ayon kay Emerisa Pagkama, magulang ng isa sa mga mag-aaral na nagkampiyon sa isang national na kompetisyon, napakasayang makilala ang kanyang anak at gawaran ng sertipiko at medalya para sa pagkapanalo nito. Dagdag pa ng magulang na nakatutulong ito na maengganyo pa ang mga anak na sumali sa mga kompetisyon kahit na ito ay ginaganap lamang online. Sertipiko din ng pagpapahalaga ang matanggap ng lahat ng lumahok ng mga kompetisyon, gayon din ang mga gurong nagsasanay at ang top 10 stakeholders ng bawat baitang. Nagbigay din ng mensahe ang ng pasasalamat si District 1 TSDS Melody Sinda para sa lahat ng mga mag-aaral, guro, mga magulang at nagtulong-tulong upang patuloy na maging aktibo ang CECS sa mga akademiko at extracurricular na gawain sa panahon ng pandemya. Nasa kabuuang 58 na mag-aaral ang nagsipagwawigi at kinilala sa iba't ibang online competitions at nasa kulang 100 na mag-aaral naman ang nakabahagi rin. Ang ulat na ito ay naitala ni Leslie Magno ng Cabanatuan East Central School. Sa usapang State of the School address naman, nagsagawa ang Kalikid Norte Elementary School ng kauna-unahang virtual assembly parent-teachers assembly para sa kasalukuyang panuruan sa kabila ng pandemya. Ibinahagi ng punong guro na si Ginang Lorena San Diego ang State of the School address o SOSA at Basic Education Learning Continuity Operational Plan o BELCO na nagpapakita ng pagbabago ng naganap sa paaralan. Pinaliwanag naman ni Ginang Nerissa de la Peña ang iba't ibang learning modalities na gagamitin sa pagsisimula ng klase sa taong panuruang 2021-2022.
Nagpahayag din si Ginang Mary Jane Viterbo na alinsunod sa revised implementation of homeroom guidance kabilang na sa SF9 o CARD at SF10 o Form 137 ang homeroom guidance. Inilatag ni Brigada Coordinator Cindy Gonzalez ang mga programa tungkol sa Brigada Eskwela na maaaring makaipon ng pondo para sa paaralan. Nagbigay naman si Daluguro Ferlin Ariola ng kaalaman sa mental at psychosocial preparedness for parents and learners kasama ang tamang diskarte sa mga batang tinatamad magsagot ng kanilang mga module. Nagpaabot din ng mensahe si GPTA President Esterlita Villar at Barangay Councilor Felix De La Rosa na siyang nangangasiwa sa edukasyon. Ang ulat na ito ay binahagi ni Mary Jane Viterbo ng Alikid Norte Elementary School. Mula naman sa Polillo Elementary School, upang mainhanda ang mga guro sa pagbubukas ng bagong taong panuruan, idinaos ang Teachers Online Orientation sa naturang paaralan nitong kalagitnaan ng Setyembre. 4 na guro ng Polillo Elementary School ang nagsilbing pangunahing tagapagsalita ng nasabing pagtitipon. Layunin ng gawain na mabigyan ng karagdagang kaalaman at kasanayan ang mga guro sa paggamit ng mga modalidad sa pagtuturo gamit ang iba't ibang uri ng online applications at mapaliwanag ang kahalagahan ng mental at psychosocial preparedness. Ayon kay punong guro Dr. June Bernabe, ang orientation na ito ay napapanahon at angkop upang muli maitaas ang uri ng serbisyong ibinibigay ng paaralan sa pamamagitan ng tama at epektibong paggamit ng mga umiiral na modalidad sa pagtuturo at ang pagbibigay ng importansya sa kahandaan ng guro sa mental and psychosocial aspects. Maliban sa modular distance learning na kasalukuyang ginagamit ng paaralan, tinatalakay ang iba pang alternatibong pamamaraan at kagamitan sa pagtuturo. Kabilang din sa makahalagang konsepto ang ipinabatid ng mga tagapagsanay tulad ng pangangalaga at pagpapanatili ng mental at kalusugan na kahandaan ng pag-iisip kung paano maiiwasan ang labis na stress sa panahon ito. Ayon naman kay Minuel Padilla, mahalaga ang pagpapalitan ng mga mensahe na maaaring magamit din ng komunikasyon upang suportahan ang kagalingang pangkaisipan at psychosocial ng isang guro. Sa pamamagitan ng isang video presentation ay nagkaroon ng self-assessment at reflection sa kalagayan ng mental at psychosocial ng mga guro kung saan ang takot at stress na nararanasan ay maaaring maiwasan gamit ang mental at emosyonal na kakalakan. Sa open forum ay malayang nagbigay ng opinyon ng bawat isa at ang mga tanong na mabilis na tinutugunan ng mga tagapagsanay. Ang ulat na ito ay naidala ni Perla Garcia, Master Teacher 1 ng Polillo Elementary School. Sa usaping learning modality naman, pinaplansya sa kasalukuyan ng pamunuan ng Kabu Elementary School ang online learning delivery modality. At upang ganap na maihanda ang mga guro, isinagawa ang Virtual Learning Action Cell ukol dito nitong Biyernes. Pinangunahan ang nasabing lab session ni Camp Senior Elementary School Master Teacher 1 Mirolon Valdez na tinalakay kung paano magsisimula ang mga guro, paano magsasagawa ng assessment, paano magtuturo at ano ang mga maaaring gamitin sa pagtuturo. Ayon kay Valdez, maihahanda pang higit ang mga guro ng Kabu Elementary School kung susunod ito ng isa pang pagsasanay na nakabuon sa pag-alam ng iba't ibang applications na maaaring gamitin ng mga guro at mga mag-aaral sa online class. Dinaluhan ang lab session ng 28 na mga guro kabilang ang punong guro at school administrative officer na nagbato ng kanilang mga katanungan kay Valdez matapos ang session. Pinahayag ni Principal 2 Melita Ramirez ang kagalakan ng pagpapaunlak ni Valdez sa naturang lab session. Idinagdag pa ni Ramirez ang pasasalamat sa ipinakitang suporta ng mga guro sa kanyang adhikain at proyekto para sa paaralan. Ang ulat na ito ay naidala ni Maria Lorraine Serrano ng Kabu Elementary School. Sa online distance learning pa rin,
Dito lang noong Setyembre 23, ikinasa ng Juan L. Bautista Elementary School ang Learning Action Cell o LAC bilang paghahanda sa piloting ng online distance learning kaalinsabay ng fielded modular na kasalukuyang ginagamit sa pamamaraan ng pagtuturo ng paaralan. Pinangunahan ni Principal Maricel Candido ang virtual na pagsasanay nilahukan ng 15 na guro ng paaralan kung saan dalawa sa kanila ang nagbahagi ng kaalaman hinggil sa pagpapaunlad ng kasanayang teknikal sa paggamit ng Google Meet at Messenger Room. Nakasaad sa ulat ng mga guro, kamakailan na 3 hanggang 7 lamang sa bawat 30 mag-aaral ang kanilang nakakausap sa online kumustahan gamit ang video call sa Facebook Messenger. Bunsod nito, hinikayat ni Principal Candido ang mga guro na subukang gumamit ng ibang platform kagaya ng isinagawa sa LAC session. Ito ay upang hindi lamang ito ang makalahok sa online class, kundi ang buong klase na may 30 pataas ang bilang. Tinalakay ni Master Teacher Juan Bianca Camel Castillo kung paano gamitin ang Google Meet, particular na ang Google Calendar na kailangan sa pagtatakda ng online class at mga hakbang sa paglalahad ng aralin gamit ang PowerPoint o video lesson. Binahagi rin ni Castillo sa mga kasamahang guro ang isang sticky mula kay Roy T. Bennett na nagsasabing it's only after you step out of your comfort zone that you begin to change, grow, and transform. Upang ganyakin sila na magpunyagi at naisakatuparan ang nais na pag-angat sa kasalukuyang sistema ng pagtuturo. Ibinamalas naman ni Teacher Juan Melody Barungaw kung paano gamitin ang Messenger Room at kanyang binigyang diin ang mga kaukulang pag-iingat na dapat isialang-alang upang maprotektahan ang data privacy ng mga batang lalahok sa online class. Bagamat 3% lamang sa 441 ng mga magulang ang pumili sa OEL batay sa resulta ng survey nitong enrollment, hinimok pa rin Candido ang mga guro na sikaping maabot ang karamihan sa mga mag-aaral at magabayan sa pag-aaral gamit ang pamamaraang angkop sa kakayahan ng mga magulang. Ayon pa rin sa punong guro, hindi maaaring may guro at batang maiwan sa paaralan ni Juan. Kaya mahalaga ang magtulungan at magsikap na makaagapay sa pagbabago upang mapagtagumpayan ang anumang hamon na nakakaharap sa edukasyon. Naitala ang balitang ito ni Melissa Azarco ng Juan L. Bautista Elementary School. Sa pagsisimula pa rin ng taong panuruan, to ensure that the needs of the learners are not neglected in this new normal in education, Makatbong Integrated School is now adopting blended form of learning as teachers are conducting series of online classes from kindergarten to high school learners. The use of several apps and tools such as Google Meet, Google Classroom, Canva, Nearpod, etc. for interactive videos, gamified lessons, formative assessment, and activities have been maximized by teachers to ensure that online learning will be fun and enjoyable. Procedures and schedules of conducting online classes were also presented during parents' orientation to avoid confusion and to prevent intervening with other grade levels who have limited gadgets. School Principal Eufemia Santiago said that this approach was one of the best options to consider since the school is not yet allowed to hold face-to-face classes. She also added that this online class will help the learners to continue their education safely at home, and she assured that all learning materials can be accessed on the offline to facilitate easier learning. The first week of online class earned positive response from parents, for it became effective and valuable support to learners since most of them are working and some are not capable of guiding them in answering the modules. Makatbong Integrated School continues to innovate its teaching learning approaches and strategies to improve education and to guarantee that no student shall be left behind. This report came from Regine Grace Oligario of Makatbong Integrated School. And these are the latest developments in and around DepEd Cabanatuan for the week. We'll be back for Teleturuan after a few reminders from our station.